NBI Director, makakausap na po natin ang National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Attorney Melvin, ako maraming salamat po at kami pinaunlakan ninyo. Good morning, sir. Good morning! Magandang umaga po, Sir Ricky. Sir Ricky at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa. Maraming salamat po sa inyong invitation. Good morning po. Opo. Well, unahin namin, sir, itong mga lumalabas po ngayon dito sa pagkamatay po ng dalawang basketball player ng Ateneo. Yung mga circumstances surrounding this and NCIDG is saying, ito nga ho'y, ito ho'y initial pa lang na sinasabi ho nila na hindi aksidente kung hindi may iba ho silang tinitingnang angulo rito, homicide, hazing. Ano ho ba ang inyong personal assessment dito, attorney? Well, Sir Ricky, unang-una po, ongoing po yung investigation namin. Ang sa akin nga po, I'd rather that give initial or partial report hanggang di po natin na kompleto. Medyo sensitibo po itong usapin na ito. Opo. Kaya nagiging maingat po tayo sa pagpapahayag ng mga ating findings. Meron na po kami talagang mga initial na findings, pero mas maganda po na kumpleto po namin yung investigasyon. Kahapon po, may isang player po na nandito, kasama yung lawyers at parents nila, na voluntary pong nagbigay ng mga statements nila. Today, meron po ulit darating. At sa Biyernes po, inaasahan namin na dumating sana si Coach Tab Baldwin. Yung pong resort operators, do isang linggo na interview na po natin, na-investigahan na. At nag-coordinate din po kami sa iba't ibang ahensya na somehow may kinalaman sa pangyayaring ito. Kaya naman po, Sir Ricky, wala po kaming magiging pahayag na sasabihin namin na maaaring ito yung krimen, ganito. Opo. Ang sisiguraduhin lang po namin, magiging patas at professional ang aming investigasyon. At kung sino po ang dapat managot, kung meron man matapos ang investigasyon, ay sisiguraduhin po namin na managot po sa ilalim ng ating batas po. Yun. So, Director, sa Friday pala, Akanyo ay nakatakda pong humarap kasi I think very key dito si Coach Tab Baldwin Pero may mga prior invitation na ho kayo sa kanya, di ba? Hindi, ngayon pa lang po. Okay. May session po kami na dapat itong isang araw dumating siya. Pero nagpadala naman po ng abogado at nagsabi na kung maaari itong Biyernes po siya dumalo. Opo. So sa In mga... fairness po sa Ateneo po, dun sa mga inimbita namin, cooperative naman po so far, pati po yung mga players po. Very good. Yung pong mga, paano nyo ina-assess ngayon, Attorney Melvin, yung mga lumalabas po ngayon na mga, media interviews din, may podcast si kaibigang Pia Ontiveros tungkol sa Salaysay. Apo. How do you weigh in all of this, sir? Kinuha po namin yun at ibabangga po natin doon sa mga naging statement po dito. So kasama po lahat yan. Actually, lahat po ng lumalabas, sinisiguro po namin na lahat ng maaaring makatulong upang magkaroon po ng tamang direksyon at kung ano talaga yung ending ng investigasyon ay magawa po namin. Kaya pati po yung mga social media posts, mga statements sa social media ay amin pong tinitingnan. Including yung Ateneo tawag dito, team attorney? Opo, lahat po yan. Lahat po ng may alam namin na may kinalaman sa pangyayari na ito ay sinasama po namin sa investigation. Alright. In terms of Director, yung sa timeline po nito, can you already give us sa mga rough po nito sa base ko sa pacing ng investigation? Well, sabi ko nga gusto sana namin na tapos po itong bukas lahat yung investigasyon. Yung lamang nga po, meron pa po mga darating today sa bukas na mga magbibigay ng kanilang mga statements. So tingin ko po naman next week, earliest Monday matapos namin at baka naman po Martes, Miyerkules tapos na po ito. Meron na po kaming findings po. Alright. Samantalahin ko din lang po yung pagkakataon, Attorney, ano ba ang latest dito sa ating paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa? Yan po yung paboritong tanong ng lahat. So, kami naman po tuloy-tuloy paghahanap namin at meron naman po mga pumapasok sa amin na lead namin sinusundan. At we are hoping and we're expecting actually na eventually mahahanap naman po namin. Mahuhuli po natin si Senator Bato. Opo. Kumbaga strong lead ang hawak po ngayon ng NBI. Opo. Meron lang siyempre mga challenges katulad po nun. Alam naman natin, galing siya sa law enforcement, dating Chief PNP, isa sa senador, matagal na nanungkulan sa administrasyon na nakaraan. So alam natin na may network siya at meron siyang pamamaraan para somehow makapagtago po. Pero lahat naman po yan ay atin din po sinusundan. Right. And then finally, Director, yung investigation ninyo doon sa lumutangan na mga di umanay bagmen dating
Representative Zaldico. Ano hong latest nyo rito? Well, hindi po dumalo si Congressman Defensor nung inimbita namin, ayaw niyang makipagtulungan. Nang dumalo po yung abogado niya at iba yung sinasabi. Hindi po yata, iba yata po ang pag-unawa doon sa pag-issue namin ng subpoena. Ang inisip kagad, akusado. Kaya po tayo nagpapadala ng subpoena katulad po nitong investigation nga sa atin. Hindi ibig sabihin, akusado kayo. Yes. Hindi tayo ang makakatulong para magbigay linaw doon sa usapin na lumalabas. Ngayon po, yung isa sa mga sinasabi nila doon sa 18 na yan, yung isa, yung Anselmo, ay yung anak niya mismo at saka yung kanyang son-in-law ang nagbibigay ng statement. So, kailangan po namin bigyan din ng observation po yan at investigasyon. Opo. So paano ngayon nyo kung ayaw humarap halimbawa with the subpoena that you issued si former Congressman Defensor, ano ho mangyayari dyan in the coming days? Well, magkakaroon pa rin po kami ng conclusion at based na lang po dun sa lumabas naming ebidensya and findings dun po namin. Ilalagay namin na hindi siya dumalo kaya hindi natin narinig yung panig po niya. Opo. At ito po ay how soon, Director, yung inyong findings? Ano na rin po yan, mabilis na rin po. Kaya lang kung may lulutang pang ibang personalities, hindi po nagkakaroon ng delay. Kasi po, natapos na namin noon, may lumutang nga po mga ibang personalidad, tuloy-tuloy po ongoing. Pero eventually po, yung mga recommendation namin, ipapasok na po namin. Opo. Sa ngayon ba, pwede kami makahingi ng pasilip ninyo sa magiging recommendation po ninyo rito? Well, hindi pa po siya final. That's why kami po ngayon dito sa NBI gusto namin tapos na po talaga yung investigation or yung malinaw na po talaga. Pero ng matibay na ebidensya o testimonya bago po kami makapagbigay ng solido conclusion na magiging direction po ng pagkilos ng NBI po. Attorney Melvin, mabuhay ka. Salamat ha. Thank you. Maraming salamat din po. Thank you. Si Attorney Melvin Matibag, Director po ng National Bureau of Investigation. Sige, so kasi doon po sa Ateneo incident, very critical. Kailangan makaharap si Coach Tab Baldwin dito. Kasi doon sa pahayag din, alibawa ni yung Ateneo President, ni Father Bobby Yap, yung pagsasagawa ng training, particular doon sa Dipaculao, Aurora Beach, tradition. So, hindi first time. So, and then 'di ba, yung pong mga lumulutang na balita na yung former wife ba yun o asawa na sinasabing nagbabala na sa Ateneo tungkol sa ugali nitong si Coach Tab Baldwin. Medyo sketchy naman ito na parang tinanggi rin ng Ateneo that they received such kind of information kasi nga susi siya dito sa sa issue pong sa usaping ito at marami na yung mga initial information na unang lumabas na hindi pala yon ang nangyari. No, so basically kung ito ho ay lalabas talaga na accident talaga, kahit na accident ito o kung ano man, may hazing dito o may foul play dito, whatever, ang importante rito sa palagay ko na klaro na ho ngayon ay yung negligence. Ano po? Kapabayaan. At kung halimbawa, mga administrator ng eskwelahan, binabantayan ito, even CHED, di ba? Commission on Higher Education, for sure, ngayon ay nag-iisip na sila ng mga bagong pulisiyang ilalabas para ho ito ay hindi na maulit. Katulad nung yung klarong demarcation ng training at saka ng team building. Kasi sa pagkakaalam ko, kaya ito team building kasi hindi din naman nga ongoing yung season sa UAAP, di ba? Walang laro. So nag-team building sila, camaraderie, so bakit may training? Number 2, kasi dun sa mga account po ngayon lumalabas, may mga binabanggit na ambulansya, pero I think walang medical personnel na talagang nakabantay po doon na pwedeng mag-address. And of course, siguro mga basic equipment sa first aid din na talagang makakatulong pag ganyang mga training. At siyempre, ang pinakamalaking tanong dyan na sinabi sa atin to nung coach ni na Rene sa Davao na nakausap natin dito, na kapag ka nagsasagawa ka ng mga ganyang training, doon sa environment na controlled,
hindi sa kagaya niya na beach, hindi mo control yung agos ng tubig, hindi mo control yung alon, di ba? At doon sa mga video nakikita na ho natin, malakas yung alon eh. So these are the things lang naman na gusto ho nating malaman din moving forward dito ho sa usaping ito. Right? Yung negligence at kung paanong ito magkakaroon din ng mga susunod pang policy para ho ito ay hindi na maulit.